What's up, ballers? Wembanyama at Spida, pipirma na ng max contract extensions. Giannis at Antetokounmpo gustong makasama si Lolo Bron sa Miami Heat at mga trade updates as of today. Halika't ating pag-usapan. Eto na ang official signs and trades as of July 8, 2026. Chris Middleton nag-agree na via sign and trade sa Washington Wizards ng 3 years with $17 million deal. Milwaukee Bucks Taurean Prince at Gary Harris na-trade na sa Pistons kapalit si Caris LeVert at 2 second round picks. Sa Lakers naman, unrestricted free agent Kevon Looney nag-sign na sa Lakers ng 1 year with $3.9 million deal na veteran minimum salary exception. Patuloy ang pagpindot ng Los Angeles Lakers sa reset button. Max contract news mga ballers. Ayon kay CBS Austin, sa patapos na 3-year contract ni Wembanyama sa Spurs ay eligible na ang alien for a 5-year, $251 million max contract extension at posible pang aabot hanggang $300 million kung makukuha niya next season ang All-NBA, Defensive Player of the Year o DPOY at Season MVP. Kung lahat ng yon ay kayang kunin ni Wemby sa isang season, papaldo ang alien at magiging may pinakamayamang kontrata sa San Antonio Spurs history. Yes! At dahil sa offer na to ay hindi lang basta nag-i-invest ang Spurs sa isang superstar, kundi nag-i-invest na sila sa future ng prangkisa. And speaking of max contracts, Cleveland Cavaliers superstar Donovan Mitchell ay nag-agree na rin sa 4-year with $273 million max contract extensions na may kasamang player option for 2030 and 31 season na pwedeng makapag-request for free agency si Mitchell kung hindi niya magustuhan ang takbo ng karir niya sa Cleveland. At meron ding full trade kicker para in case kung ipamigay siya ng Cavs ay may multa ang team o penalty na 15% bonus. Mautak at ebidensya yan na gusto talaga ng Cleveland na magstay siya ng pangmatagalan. Ayon din kay Shams Charania ay kung makapag-antay lang sana si Mitchell until next summer for additional season ay madaragdagan ang offer niya ng $80 million at aakyat hanggang sa $353 million sana. Papaldo sana si Mitchell pero mas pinili niyang mag-commit sa long-term extension sa Cavs. Ang maagang pagpirma ni Mitchell ay makakatulong para sa Cleveland Cavaliers upang mas mahikayat si Lolo Bron na bumalik sa kanyang hometown team. Dahil sinigurado ng Cavs na mananatili ang isang superstar gaya ni Mitchell, mas madali na para kay LeBron na makitang may kakayahan ang Cavs na lumaban agad para sa kampyonato. Sumuko na ata ang Golden State Warriors kay LeBron James dahil wala na sila sa top 3 candidates na gustong makakuha kay LeBron James. Ang nasa listahan na lang ngayon na active teams ay ang Cleveland, Miami Heat at Philadelphia 76ers. Kung napanood nyo ang viral stream ni Neon na kasama si Giannis, halos himatayin si Antetokounmpo nang mag-spam ang fans ni Neon at pinagtripa ng comment section na na-trade na umano si LeBron James sa Cavs. Napasabi si Giannis ng Don't do this. Give me a heart attack. Dahil sa viral video na yon ay mas umugong ang balita na gusto talaga ni Giannis na mapunta si LeBron sa Miami Heat at posibleng involved din siya sa magiging desisyon sa free agency ni LeBron kung matutuloy siya sa Miami, lalo na ngayon na hindi pa rin sumusuko ang Miami Heat bilang candidate na makakuha kay Lolo Bron at ang Miami Heat din ay nasa listahan din ni Rich Paul as destination for LeBron James. At mas lalong uminit pa ang topic na to nang may report ni Shams Charania na kung kayang magawa ng paraan ng Miami Heat na makuha si LeBron ay magiging isang hit sa delikadong team sa liga at babalik sa championship conversation. Dagdag pa ni Shams, ang Miami ang liyamado dahil sa lifestyle at kawalan ng state tax at koneksyon ni LeBron kay Bam Adebayo. Kayo ba, ballers? Ilang porsyento ba na matutuloy sa Miami Heat si Lolo Bron at maging part ng tandem ng Giannis at Adebayo? Mag-comment ka lang ng opinion mo at ating pag-usapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay isang assist naman dyan, ballers. Road to 1K na tayo. Salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta. This is Ballers TV. Thank you for watching.